Hello, good morning. Welcome po sa ating morning devotion. Today, dadako po tayo sa Book of Ephesians, chapter 4, verse 31. But before that, uh, let us all pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Kaya po sanang magbigay po ng wisdom and guidance po sa amin para po makapakinig at saka po maipahayag po yung mga salita niyo, Lord, ng maayos, Lord. Kayo na rin pong bahala gumabay po sa akin sa pagbibigay po ng salita niyo, Lord. Tsaka po, Lord, gabayan niyo rin po yung bawat member po na nakikinig po dito. All these things we pray in Jesus' name. Amen. And so, punta po tayo sa Book of Ephesians, chapter 4, verse 31. So, yung magiging context po ng ating devotion today is about controlling temper or one's temper or anger. Yan. So, meron pong inuutos sa atin ang Panginoon. Ang sabi dito sa Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So, sabi dito, let all bitterness. So, yung mga ampalaya po dyan. Hindi, biro lang. Yung mga uh, uh, bitter sa buhay. So, kumbaga, bakit si ganito, ganito? Bakit si ganyan, ganyan ang buhay niya? Ako hindi. Para magano, no? Yung mga wrath, mga anger, yung clamor. Pag sinabing clamor, yung chinek ko kasi kanina kung ano ibig sabihin niya, yung parang sumisigaw, and tsaka yung mga evil speaking. So, sabi ni God, be put away from you. Kasama ng mga malis, yung mga masasamang mga kumbaga masasamang intention. And so sa atin naman, sa ating tao, binigyan kasi tayo ng Panginoon ng emosyon, ng anger. But sometimes kasi, yung anger, pwede tayong maging angry nang hindi tayo nagkakasala. Pero mas madalas, aminin natin, so kahit sa ating mga Kristiyano, mas madalas kapag naggalit tayo, mas madalas tayong nagkakasala. So, madalas yan, nangyayari yan sa, sa isip at puso natin. And so, we either talk back aloud, and sabi ko kanina, having an evil thinking towards others, lalo na dun sa mga kinaiinisan natin or dun sa may mga nagawa sa ating masama. Like, one great example yung thinking about revenge. So, paano ka makaganti? So, yung mga ganong pag-iisip is nagkakasala tayo. Example dito is example dito nung kaya tayo nagagalit. Huwag na tayong lumayo, dito lang sa sarili natin tsaka sa pamilya natin. For example, sa couples or sa mag-asawa, pag nagtatalo, di ba? So, nagkakabatuhan ng mga salita. And sa pagdating naman sa anak tsaka sa magulang, so minsan kapag galit yung magulang, nakakapagsalita ng mga hindi maganda. Ganun rin yung anak, lalo na kung kung wala pa sa wisyo, no? Meron din naman yung individual lang, nagagalit siya dun sa mga nangyayari sa buhay niya. Bakit marami siyang kine-question, bakit ganito nangyari sa buhay ko, bakit yung iba maganda yung buhay, bakit ako hindi. So, maraming mga factors na kaya nagagalit yung isang individual or kaya tayo nagagalit. But the funny thing is, yung anger, no, if you notice, kapag dinagdagan mo siya ng isang letter, yung anger, nilagdagan mo ng letter D sa unahan, kaduktong niya is danger.
So, uh, pwede itong magbunga ng masama, no? So, pwede mong ikapahamak yung anger. Pwede itong magdulot ng physical, pwedeng magdulot ng emotional, at yung pinaka-last is yung mental. Physical, no? Pwede kang makapanakit. One example nito is yung halimbawa, madalas dito nagkakaroon ng road rage. So, I'm sure nakakapanood kayo niyan sa TV or nakakapanood kayo niyan ng actual, no? So, pwede rin pwede rin tong magdulot ng sa individual, pwede rin magdulot ng sakit. So, it can lead to such diseases, like for example, if parati kang angry, so nagiging stressful yung buhay mo, no? So, pwede ang tendency nito, pwede kang magkasakit, no? Well, known naman yun sa science naman, sa field of medicine. So, yung stress is one big factor bakit nagloloko yung lalo na sa mga babae, mga hormones ng babae, no? And it can lead to such diseases. Then, pagdating naman sa emotional, when we're talking about emotional, pwede kang, kapag galit yung isang tao, pwede kang makapagbitaw ng salita at makasakit doon sa damdamin nung isang taong yun, no? And we might not know, no, kung yung taong yun is capable or not para ma-take yung gravity ng mga sinabi mo, no? It can lead to yung physical as well, tsaka yung mental. So, physical, pwede kang balikan. Pwede siyang mag-revenge dahil dun sa mga sinabi mo, or dahil nasaktan siya, no? And lastly, yung mental. Sabi ko kanina, may kasabihan, yan, tama rin naman yung kasabihan na ang sugat ng physical is madaling naghihilom, pero ang sugat na nabibitawan ng mga salita natin is matagal maghilom, no? Although words lang yun, no? Pero most of the time tumatatak yun dun sa isip ng ng individual, and that leads to yung mga samaan ng loob. Kahit na nag-uusap na sila yung dalawang individual, pero nakatanim pa rin dun sa isip ng taong yun, no? Yung sinabi ng other person, ng galit yung isa. So, pwede yun mag-cause ng, pwedeng magbunga ng different effects, no? And like for oneself, pwede siyang magkaroon ng kung sinabihan niya ng something na masama dun sa sarili, pwedeng bata pa lang maging introvert na, no? So, magkaroon ng inferiority complex. So, basically or generally, yung anger talaga is yan. So, it shatters communications, and yan. So, sinisira niya yung bond natin or yung relasyon natin sa iba, no? And aside from that, it ruins the joy, no, na naramdaman natin. But thankfully, meron tayong mga principles na binigay ni God, no, in the Bible para ma-overcome natin yung anger. Now, sabi ko kanina, yung anger can lead to sins. Nagkakasala tayo kapag most of the time, nagkakasala tayo kapag nagagalit tayo. So, ano ba yung mga factors na yung bakit paano tayo nagkakasala, no? So, sabi sa Bible, well, number one, if yung anger can lead to sin if motivated by pride. Kasi ang sabi sa Bible sa
Ecclesiasticus, for pride is the beginning of sins. Um, so one example nito is halimbawa na lang sa magulang tsaka anak. So may nagawa yung anak, tapos pinagalitan, may nasabi rin yung magulang. So may pride na nararamdaman yung magulang, no? Yung magulang, hindi niya makung mag-sorry or i-comfort yung anak, no? Kahit na nag-sorry na or kahit hindi pa nagso-sorry, pero nakikita niya na gumagawa na ng paraan yung anak niya, no? Na mapalapit ulit sa kanya, pero may pride pa rin yung magulang na hindi siya hingi ng tawad kasi mas mataas siya, kasi magulang siya. So example lang yun, no? So yun yung sinasabi natin na na motivated by pride. And then number 2, if dinidistort na nito yung purpose ni God, no? Since kaya naman sa atin binigay yung emotion na pagiging angry is to, well, at the first place, para binigyan tayo nitong ganitong energy ni God para ma-overcome yung problems natin, no? So para ma-correct natin yung mga maling bagay na tinuturo sa atin ng Holy Spirit na namamahay sa puso natin, no? Sa katawan natin. So if na-distort natin yung God, yung purpose ni God na yon is, sabi nga sa James 1:20, so for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So kapag dinidistort natin yung purpose na yun ni God, is it becomes sins already. The number 3, kapag if you allowed it to linger, so kapag kapag hinayaan mo siyang tumagal pa, kapag hinayaan mo siyang mag-build up, no? So nagkokosto ng hindi lang sa sarili, no? So pati sa iba magiging danger to. So para kang bulkan na na sasabog. So it can also cause depression. Madali kang mairita sa mga maliliit na bagay kahit na hindi naman related talaga dun sa dun sa main problem. And then last, kapag yung hindi mo na ina-atake yung yung problema, well, if ang nangyayari is instead of attacking the problem, you attack the wrongdoer. So one example nito is may nagawa sa iyo yung tao, imbis na, or halimbawa nakita mo may nagawang mali yung tao, imbis na sabihan mo siya ng correct, ina-atake mo yung personality niya. So halimbawa gumawa siya ng ganitong mali, ina-atake mo yung tao. So ikaw ganito ka kasi, ganito ka, ganyan ka talaga. And so nagiging sin na, no? So that's some of the things na factors kaya nagiging sin yung anger natin, no? But anger is not always cause sin, or is not always a sin to be angry, no? Basically, sa Bible maraming mga instances, since syempre binigyan ni God yung emotion natin na yun, so hindi naman bibigyan ni God ng walang purpose. Yung sabi ko kanina, binigyan sa atin ni God para makorek yung mga wrongdoings natin, yung mga maling bagay na tinuturo sa atin ng Holy Spirit, no? Na hindi natin dapat gawin. Yan. So para makita natin kung ano yung tama, maraming instances sa Bible na
example is si God, nagalit siya. Um, so, ayan, an example is Psalm 7:11. God judges the righteous and God is angry with the wicked every day. And the second one, another example is nung nagalit si Jesus nung yung mga Jews, no, dinefile yung yung temple ni God, no. And then another example yung si Moses, nagalit rin siya nung nakita niya na na uh, nung pagkabalik niya galing dun sa mount is nakita niya yung mga Jews is gumawa ng mga Diyos ang gawa sa ginto, no? So binato niya yung tablet, no. So this shows anger, pero it shows also yung tamang anger, no, kasi kinokorek nila yung kinokorek nito yung mga maling pamamaraan or yung mga maling nakikita. So and then so main question dito is paano ba natin makokontrol yung temper natin o yung pagiging magagalitin natin o yung anger natin. Well, when controlling anger, it comes with short term and long term, no. Meron tayong short term. So for example, yung mga simpleng mga bagay na na pinagtatalunan. So sometimes a simple sorry can comfort one's anger, so or yung one's wrath, no. So it removes yung anger na yun, na nararamdaman ng taong yun, no. And then but there are sometimes may mga kinakailangan ng mga long process, no, lalo na yung mga one example nito is yung mga na-abuse, example yung mga battered wife, yung mga binubugbog ng mga anak. So for the longest time, no, nakaranas sila ng parang pakiramdam nila unfair yung buhay nila, no. Hindi katulad ng iba na bine-bless. Bakit ganun yung pakiramdam nila, no. So it yung ito yung mga kinakailangan ng ng hindi agad-agad na mawala yung galit, no. Talagang pagdadaanan nila yung anger na yon para bago sila makarating dun sa sa sinasabi na acceptance dun sa nangyari sa kanila. And after acceptance, then eventually yung forgiveness. So they can forgive themselves, they can forgive the persons that did that to them, no. So itong mga sabihin ko, ito yung mga some of the principles, no, na pwede nating magamit para makontrol yung temper natin. So one is recognizing and admitting our prideful anger and wrong handling. Yun, recognizing and admitting our prideful anger. So tanggalin natin yung pride natin, no. So matuto tayong magpakumbaba dun sa sitwasyon, no, or dun sa tao. So well, yung pagkasabi nito, syempre kasama si God dun, no. So humingi ka ng tawad sa Diyos, tsaka aminin mo na nagkamali ka. Baka naman humingi ka ng sorry, pero sorry, pero ganito ka kasi so nagbabato ka na naman or nagti-trigger ka na naman ng another conflict, no, na magti-trigger naman ng anger dun sa kabilang side ulit. So if you lower your pride, so matuto kang magpakumbaba and aminin mo na nagkamali ka. So wag ka nang
magbato ng kahit na ano pang makakasakit sa'yo, no? Or dun sa ibang tao, no? And then, the second one is seeing God in the trial. So, uh, uh, well, we should always keep in mind, no, na lahat ng mga nangyayari sa atin is inaalaw yan ni God, no? So, hindi mangyayari sa atin to kung hindi inaalaw ni God. And uh, trust in God process, no? So, hindi God is always faithful. Kahit na masama yung ibigay sa atin, no? God is always faithful to redeem eventually. So, over time, no, makikita natin yung effect nung nangyari sa atin na yun. So, hindi man natin, galit man tayo ngayon, pero isipin natin na pagkatiwalaan natin yung process niya. No? So, pagkatiwalaan natin yung plano niya, hindi niya ibibigay yung ganong sitwasyon ng walang dahilan. And then, returning good for evil, number 3. So, hindi natin kontrolado yung yung emosyon or iniisip ng ibang tao, lalo na dun sa mga kinainis sa atin or naging kaaway natin, no? So, hindi natin kontrolado yun kung ano yung ibabalik nila, pero we can make a change. We can choose to act we can choose how are we going to act. Instead na kapag ginawa ka ng masama, instead na gawan mo rin ng masama, baguhin mo, no? So, gawan mo siya ng mabuti. So, yung process na to, no? At yung isang example na we are transforming yung actions into love. So, maaring hindi niya patanggapin yun kasi galit pa siya, pero you've done your part. So, hindi mo siya binato ng masama rin, pero instead ginawa mo siya ng mabuti. And by the time na ma-realize niya yun, no, so I'm pretty sure and I'm really sure na it will soften his or her heart para magkaroon siya ng forgiveness sa'yo, no? And eventually magkakabati kayo. And then number 5, no, communicating what we truly feel. So sabi sa Ephesians 4:15, ayan ito. So, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even in Christ. So, syempre, ibang tao, hindi naman alam yung nararamdaman natin. Kailangan natin sabihin sa kanila kung ano yung nararamdaman natin, no? Para alam nila paano sila magre-react, paano kanila i-comfort, paano isosolve yung problema, bakit ka nagagalit, no? And then last is pray for wisdom and guidance. So don't forget that. So that is the last and important thing, no? So humingi ka parate ng guidance sa Panginoon, kasi ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng provisions, paano mo malagpasan yung mga bagay na kinainisan mo or yung mga problema na kinakaharap mo. Yun lang po, at sana po naliwanagan po kayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang to at nakapag-share po tayo ulit ng salita niyo, Lord. Panginoon, pinapanalangin ko rin po yung protection para po sa mga member tsaka sa mga nakikinig po ngayon. Gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw, tsaka Lord, kayo na pong bahalang mag-control po bigyan niyo po kami ng wisdom para po makontrol po yung mga temper namin. Kung nagagalit po kami, parating niyo po sa amin ipaalala yung mga principles, Lord, na binigay niyo po, Lord, sa amin. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Morning.